Okay, so good morning po sa inyo mga kabayan. Ah, so since wala pong impeachment in the past 2 days, no? So gawin po natin, magkaroon tayo ng recap eh. Ano ba yung nangyari, 'di ba? Doon sa pinakahuli na impeachment trial, no, kay Sara Duterte diyan sa Senado. Hmm. 'Di ba? Kasi ilang araw ng tapos baka next week sabi ng Pag-asa meron daw po silang binabantayan pa na 3 bagyo na papasok. Patay tayo dito. Yung ngayon pa lamang po, habagat pa lang ito, bahaan na. Oh. Ito yung recap natin. Tingnan nyo ha. Yan. Ang nag-utos po sa akin na i-release. So ito ho yung mga importante na-establish. Kasi sinasabi nung iba, wala daw na-establish si Attorney Ligutan doon sa nakaraan sa pinakahuli, pang 16th na hearing. Oh. 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara. Di ba? Sipin mo, Vice President ka. Ito yung nakakalungkot lalo eh. Vice President, abogada. Naging mayor ng lungsod nila ng ilang taon o ilang termino, may confidential funds. Di ba? Tapos, ganun-ganun lang niya kontrolin. Doon po sa guidelines kasi, yung confidential funds, dapat the buck should stop doon sa SDO, Special Disbursing Officer. Hanggang doon lang. Kasi nga yung mga pagbabayad, kinakailangan niyang masigurado na napunta ito doon sa tao mismo. Lalo na yung mga purchase of information. So kung sino yung nagbigay ng impormasyon, doon yung babayaran. 'Di ba? Malalaman niya kung sino tong taong ito. Wala eh. Hindi niya alam kung paano nagastos ang pera kasi pinabigay kay La Chica sa kautusan ni ni Inday. Doon pa lang labag na. Kaya sabi ko sa nakarang content natin, this is already a money trail that should have been investigated, 'di ba, by the House. Lalo na rin siyempre ng COA, 'di ba? Sana punta ang pera. Sabi nga po ng mga taga-COA ng auditor, walang resibong isinumite doon sa mga biniling produkto. Lamesa, pagkain, upuan, at kung ano-ano pa. Ang palusot, kaya raw po ganun kasi, sabi ni Atty. Crisden, confidential in nature. Mapapasa sa panganib ang operasyon. Tragis na yan. Kung ako ang abogado, hindi ko sasabihin ng ganun. Diba? Kasi sabi ko nga, sino ba naman ang matino ang pag-iisip? Bibili ka ng lamesa o anumang mga bagay, gagamitin mo sa information gathering. Sasabihin mo ba, pabiling 10 silya, di ba? O 5 lamesa, kasi meron kaming information gathering. Kasi balita dito may mga loko-loko raw eh. So mamanmana namin, wala hong magaganoon. Di ba? At yung uutusan, hindi rin uutusan yan na sasabihin, ganito natin gagamitin ha, baka ikwento mo pa doon sa bibilhan mo. Wala rin naman hong ganon. Ina naman. Ay, nako. Ang nag-utos po sa akin ay si Ma'am Alam ko si Sara Mary Grace Duterte. Piatos. Nang galing mismo sa bibig ng unang hostile witness ng prosekusyon na si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na hindi siya ang humawak sa 125 million pesos na confidential funds. Ito ang pondo na naubos lamang sa loob ng 11 araw noong December 2022. Kaya ang tanong, bakit niya ibinigay ito kay Colonel Raymond Lachica na isang security officer? Siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor. Ayon po kanino, ma'am? Ayon po sa Joint Circular, Your Honor. At saka ayon po sa utos.
Ayon sa circular, di ba? Ay yung sagot niya rito kay Attorney Ligutan, nasa rules ba yan ng joint circular? Ulat dyan na po pwedeng si Colonel Lachica as security officer yung mag-disburse ng confidential funds. Wala, Your Wala. Honor. Pinaalala rin ng prosekusyon So ano to, si Gina Acosta, she is not a lawyer. Definitely. Yung kanya, ako in my presumption, may nagsabi sa kanya lang na, base doon sa guidelines, kasi halatang yung matanda, talagang, diligent siya sa kanyang trabaho. Ang problema lang, she is not a lawyer. At hindi siya nagkakaroon ng effort, alamin ano ba ang laman ng lalo na yung do's and don'ts ng Joint Circular 2015-01. Di ba? Kaya ang akala niya, ayon doon, ay pwedeng ibigay ang pera, ipagkatiwala ang pera sa head of security. Tapos kaya tuloy pag tinatanong, saan napunta ang pera? Hindi ko po alam. Yung ibang kasama niya, hindi ko rin alam. Ituturo kung sino yung pinagbigyan. Di ba? pahayag noong 2024. And without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lachica? Hindi po. Bakit din daw sa impeachment trial, Bisaya ang madalas niyang tugon? What is this? Tama na po itong panluloko sa atin. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, Yeah, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ang proseso, sinuri. Sino ang nag-utos? Sino ang nagproseso? Sino ang tumanggap? Ang money trail sinundan. Ang perang winidraw, isinilid sa 4 na bags na siyang dinala sa opisina ni Acosta at ibinigay kay Lachica. Mula rito, hinayaan ang gamitin at gastusin ni Lachica ang pondo alinsunod sa utos mismo ng bise. At kahit may input si Lachica kung anong ilalagay sa Fiscal and Financial Plan, Accomplishment Report, Liquidation Report at Certification kung tagumpay ang plano, Sa lahat ng mga dokumento isinumite nyo sa COA, nakasaad ba dyan yung pangalan ni Colonel Lachica? Wala. Diba nakakaawa hindi kasi ito talaga, kandidato talaga na makakasuhan ito. Itong mga tauhan ni Sara. Oo. Kaya nga pinagdidikdikan na nga sila ni Amy na ang accountability should stop to them. Kasi sila ni Fajarda, Edward Fajarda, ang mga special disbursing officer. 'Di ba? Pero ang may control sa pagbabayad, ang nagbabayad, hindi nila alam eh. Ipinifeed na lang lalo kay Acosta, ibinabato na lamang nila Chika. Malay ba niya kung totoo yung nangyari? 'Di ba? Malay ba niya kung totoo yung ni-report sa kanya kung saan ito ibinayad? So para lamang po siyang isang typist, no? Taga-makinilya na may napakalaking sahod. generic ang good governance. O yun, isa pa yan, yung good governance program. Kasi para makakuha ka ng pondo, kinakailangan meron kang ilalagay doon na pagproyektong paggagamitan. Nilagay lang pala good governance program. Lagay sa plano noong 2022. Ang mali rin naman kasi dito, bakit inaprubahan? 'Di ba? Bakit binigyan? Unang-una, ang DepEd ay isa sa mga government agency na civilian in nature. No, wala silang mandato na katulad po ng sa Department of Justice, sa Fishport, sa PPA, may CF yan eh.
O Intel Fund, di ba? Hindi ganun ang pangailangan nila. And besides, wala silang expertise para sa ganyang gawain. So anong dapat pong gawin nila? Proper channeling. E di i-report ninyo sa NICA, sa National Intelligence Coordinating Agency. So, then sila na yung bahala na trumabaho. Di ba? Yung ahensya ng gobyerno na may pondo para diyan sa information gathering, 'di ba? Na konektado sa NICA, di 'yun ang gagawa, ang gagalaw, kayo protektado kayo, kampante kayo. Hindi yung pati kayo makikisawsaw, 'di ba? Bakit po kaya hindi nakalista? 'Yun nga yung problema eh. Ako pinupush ko nga na dapat etong si Colonel Chica at saka si Nolasco ay dapat hong ipatawag, dapat ho silang ipresenta. Oo. Diyan sa impeachment trial. Para magkaalaman, mabuo ho yung kwento. Bitin tayo dun eh, hanggang sa kanila lang binigay ang pera. Ano nangyari? Papaano nagastos? Sino nagpagastos? Di ba? Kailangan nilang magsalita. Inaprubahan pa rin ito ng bise. Hindi dapat hinahayaan kung sino-sino ang humahawak sa pondo ng taong bayan. Ang nag-utos po sa akin ay si Yan ang tatatak talaga sa isipan ng tao, di ba? Lalo na doon sa pinakahuling impeachment trial. Sara Duterte nag-utos ipasa ang pera na winidraw ng authorized person to do that doon sa chief security nila. Na hindi rin naman makumpirma nila ni Acosta kung sila Chica ba ay empleyado ng OVP o kung ano ang papel doon, di ba? Kung ito ba ay third party, di ba? Or galing sa agency or what, di ba? Alright, at sana sa susunod na linggo masundan na to kasi magkakaroon na po ng etong depensa ay questionin naman, no? Etong witness si Acosta. Pagkatapos ito si Fajardo naman. DepEd naman po yung ating ang kanilang tatalakayin. Sabi mo, laking pera nun. Ganun-ganun lang. Grabe talaga yung mga tao na yun. Tapos ito pa ho, mga kabayan. Di ba si VP Sara nagre-request na dapat yung kanyang trial, impeachment trial niya, ay pabilisin. Di ba? Walang niya pabibilisin. Sinuswerte. Hindi, gusto niya padaliin ang proseso. No? Ang tanong, bakit mo naman gustong padaliin? Sabi naman ng iba, ayaw mo namang sumipot. Diba? Ayaw mo namang magpakita. Bakit gusto mo pa na mapabilis? So, sabi nga, speedy process daw. Ang daming kinaso sa iyo eh. Ay, nako. Kung nagre-resign ka na lang ba, di mabilis natapos yan para yung perpetual disqualification na lang yung kanilang pag-aaralan dyan kung karapat-dapat ka nga bang patawan. Pero dapat po, kapag kaganyan, matik na po yun. Di ba? Automatic nang tinanggap niya na yung parusa, expulsion from her post o removal, di ba? And then, ang nakalagay sa Constitution na kaakibat na parusa ng removal from office sa impeachment. So, dapat matik na yun eh. Yun, correct. Object pa ng object yung abogado niya. No, mukhang nangangamote yung. Tingnan natin sa susunod na linggo kung, di ba? Baka naman magaling si Attorney Bakel. Ay, nako po, mga kabayan. Kung sinasagot mo na lang ba kasi ng malinaw ng diretsahan, anong nangyari doon sa pera, bakit nagkaganon? Diba? Kesa hanapin nyo pa yung billion-billion sa flood control na iniimbestigahan din naman. Simple lang naman yan eh. Per cases, diba? May kanya-kanya yung kaakibat na mga investigasyon. And pare-parehong may accountability. Alright?